mula Luzon, Visayas, at ngayon nasa Mindanao na. Ito ang kakaibang travel goal ng mag-asawang si Jay at Mira Abrera mula Batangas. Pero wala silang sinasakyan dahil simula December 2023, nilalakad lang nila ang buong Pilipinas. Pero wag daw mag-alala dahil may sistema silang sinusundan para ma-accomplish ang Philippine Loop. Nakikipag-coordinate ang ahensyang Philippine Loop sa mga checkpoint at barangay na maaari nilang tuluyan sa kanilang pagbisita sa lugar. Ang objective nila, maibahagi na walang imposible sa grasya ng Panginoon at may forever sa kanilang relasyon. Mahilig kami magala-gala sa ibang lugar. So, kinalala po namin from Batangas, naikot namin ng North Luzon, South Luzon, bumaba kami ng Batangas to Bicol, tapos Samar, from Lipata, Mindanao, sa Jensan na po kami. Cotabato, bababa kaming Negros, Iloilo. Kami po ay naniniwala na may forever. Naniniwala na may forever. So, at kaya po namin i-explain, expound kung paano nga ba ang forever. Bandang alas 6 ng umaga, inuumpisahan na nila ang paglalakad. May bitbit din silang camping equipment at mga tradable objects tulad ng ballpen, pang-repair ng relo at iba pang pwedeng pagkuhanan ng panggastos sa lakbayin. Self-sustaining at enduring ang peg nila. Sumasakay lang sila ng ferry kapag tatawid sa mga isla. Bukod dito, sa bawat pagbisita nila sa mga syudad, binabahagi rin nila ang kanilang kaalaman sa business, pag-share ng kanilang Christian values at pagtulong sa mga stray animals na madadaanan. Sa halos 8 buwan nilang paglalakad, natutunan nila ang kahalagahan ng pagiging resourceful, matatag at masiyahin sa adventure ng buhay. Iisa lamang ito sa maraming paraan para makapagbigay inspirasyon na walang imposible sa ngalan ng pagmamahal at pananampalataya. It's all about spiritual aspect po ito. Same through sa paglalakad natin sa buhay na may kinalaman dito sa huwag natin tingnan yung kasalukuyan, kundi yung hinaharap. Kasi minsan, pag ang tinignan ng tao yung kasalukuyan, parang nila mahirap. Lagi yung mindset nila parang mahirap, ayaw nila magtsaga. So dapat, tingnan natin yung hinaharap. Sa ngayon ay nasa Jensan na sila at sana raw by October ay makabalik na sila sa Batangas para opisyal na nilang makumpleto ang Philippine Loop ng naglalakad. Isa raw itong patunay na love and faith knows no bounds. Kung kinakaya raw nilang lakarin ng buong Pilipinas, kaya din daw nating kayanin ang bawat pagsubok na kakaharapin. Mobile Journal, Marymon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Kumustahin natin ang nationwide na paglalakad nina Jay at Mira Abrera kasama si Mobile Journal Marymon Reyes. Aba Marymon, kakaiba itong trip nila ha? Ibang klase, Pops Jay. Pero nakaka-inspire din siya. Parang biblical proportions, walking the earth, di ba? Correct. As may sinabi pa si Jay na God will provide. Yes, diba? exactly. Oo. Actually kasi religious, active din sila sa church nila. Kaya isa rin talaga yun sa gusto nilang maipakita na God provides kasi along the way sa journey nila, kahit sabihin natin may budget lang sila, di ba? Meron lang silang bit-bit na gamit. Oo. Lahat daw ng taong nakakasalamuhan nila, parang blessing. Inaalagaan Ina-accommodate sila, wini-welcome sila, pinatutulong sa kanila. Saan nila nakuha, Marymon, itong ideya na maglakad ng buong Pilipinas? Mahilig kasi silang maglibot. Okay. Pero aside from that, nagkaroon lang sila ng curiosity na merong nag-Philippine Loop ng siklista, Okay. motor, sasakyan. So naisip nila, tinanong nila, meron na po bang naglakad dun sa Philippine Loop na yun? So ang sabi, so far wala pa. So ni-register na nila, sila ngayon ang gumawa nung challenge. Doon sila nainganyo dahil wala pa nakakagawa. Yes, Pops J. Nagsimula sila nung Disyembre at ngayon, Jensan kamo. Nasa Jensan na. And then by October, hopefully makaakyat na ulit papunta ng Batangas. Nasa Batangas na sila. Okay. Sa mga paglalakbay nila, sa ginagawa nila, ano yung mga hurdles, kumbaga? Ano yung mga obstacles na kanilang naranasan? Unang-una yung iba't ibang klase ng panahon na makakaharap nila doon. Umuulan, umaaraw, tirik yung araw. Kailangan nilang maglakad sa tapat ng init ng araw. Kung paahon pa yan. Exactly. Yung pa, may bitbit pa kasi sila yung gamit nila. So, dagdag pa yun sa hurdle nila na magbibitbit pa sila paakyat ng gamit nila. Aside from that, may mga specific na lugar daw na kailangan nilang mas bilisan yung paglakad. Dahil?
for safety measures. Okay. Kasi hindi pa nila kilala either yung lugar, first time lang dadaan doon. So, kailangan nang maging safe bago pa magdilim din. Pero aside from that, yun nga sabi nila so far, naging masaya ang travel nila, ang adventure nila. Wala pa naman na nangyayari sa kanila. Bago nila ginawa itong challenge na ito, ay ano ang kanilang iniwan sa Batangas? May 5 silang anak Okay. na nag-aaral at gusto nga rin daw sumama dyan sa walk challenge nila. Pero dahil pinag-aaral pa, so kailangan i-prioritize. Aside from that, meron pa silang business na kailangan nilang asikasuhin. Pero may katiwala naman sila na nagbabantay nito, Pops Jay. So ngayon, ito lang talaga yung pinatutunguhan nila ng pansin and hopefully nga mag-succeed sila by October. Ayun, ano raw ang plano nila matapos ang kanilang Philippine Loop by foot sa Yes. Oktubre? Well, nung tinanong natin sila, iniisip pa kasi nila kung ano pa yung ibang challenges na magagawa nila pag na-accomplish na nila itong walk challenge by October. So far ngayon, ang focus talaga nila, malibot nila hanggang makabalik sila pa Batangas. Pero kasi ang nangyayari Makabalik ngayon, ng safe, ha? safe at buo. Ang nagiging problem din kasi nila ngayon, nagkakaroon sila ng side quest kasi ang sarap daw maglibot sa buong Pilipinas. Ganda ng Pilipinas, eh. No? Totoo, Pops. Maraming side trip dyan, malamang. Correct, Pops J. And nag-enjoy sila. Maraming salamat. Mobile Journal, Mary Mon Reyes.